Heto mga dilawan, makinig kayo. Hindi ako na may personal. Talagang nangyari to. Pinahinto ng Aquino, ng dalawang Aquino, ang dapat sanay nakapag-save sa Metro Manila, lalong-lalo na sa mga malalimang pagbaha. Dapat hindi po nangyari yan. Sa pong magandang araw mga ka-DDS, welcome to my channel, the DDS Forever channel. This time po, real talk lang po tayo. Pag-uusapan po natin kung bakit po nagkaroon ng major flooding sa Metro Manila, especially sa dako po yun ng Marikina. Pero kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel dahil marami pa po tayong pag-uusapan sa mga viral na nangyayari sa ating bayan. Kung hindi po in-stop ng dalawang Aquino ang malaking project na to, yung spillway or floodway, sa katong dredging ng Laguna Lake, hindi po nagkaganyan. Buti nga kita nyo, hindi tayo nakakarinig kay Pangulo na sinusumbat niya kung bakit tayo nagkaroon ng ganyang malalimang pagbaha. Dahil pala sa dalawang Aquino na to, sila pala ang promotor na huminto or nagpahinto sa napakahalagang proyekto para maiwasan ng ganitong pagbaha at disaster sa ating bansa. Ito pong sinasabing spillway na tinatawag na in-stop ni Cory Aquino, yun po yung makakatulong para po ang mga dam natin pagka umapaw, meron po siyang aagusan sariling daanan papunta straight dun sa Manila Bay. Yan po yung formula or project na naisip ng ating Presidenteng Marcos before. Ngayon, ang umupo ni Cory, yung project na yon na naisip ni Marcos, na talagang nakatulong sana ng malaki, hindi sana nagkaroon ng malakihang pagbaha, or malalimang pagbaha, lalong-lalo na sa Marikina, kung yun po tinuloy ni Cory. Sige, ito po, babasahin ko mga ka-DDS ha. Cory and Noynoy criminal incompetence made Laguna Lake a basin with 23 faucets without a drain. If Corazon Aquino stopped the Parañaque spillway that would have served as the exhaust of excess waters accumulated by the efficient Marcos flood control system onto Laguna Lake, his son Benigno Simeon Aquino III stopped the dredging of Laguna Lake. In-stop po niya yon. Ha? Kita nyo ha? Hindi po ako namumulitika. Ito po ay tunay na nangyari. You can research about it. Tapos ito pang masaklap ha. Isa na namang Aquino. Si GMA nakaisip na ipadredge, ipahukay. Kasi masyado na pong mababaw yung Laguna Lake natin. At very alarming na ang mga pagbaha sa Pilipinas. Kaya nakaisip si GMA na kumuha, G2G project yun government to government project. Yung Belgian government, nag-offer pa nga na mag-donate Ito ang ibig sabihin lang nito, dahil po, pina-stop ni Simeon Aquino ang dredging sa Laguna de Bay, kailangan pong magbayad ang Pilipinas ng 800 million para sa international settlement na tinatawag. Kasi po, yung kalokohan ni Aquino, siguro nanghihinayang sa bilyon-bilyong ibabayad para sa paghuhukay doon sa Laguna Lake, na siya sanang solusyon para hindi po magkaroon ng napakalalim na pagbaha sa Metro Manila, in-stop po niya. Ngayon, dahil in-stop niya, kailangan makipag-settle tayo sa halagang 800 million dahil hindi pinayagan ng Aquino government para gawin yung kanilang dredging project sa Laguna Bay. Di ba nakakahinayang, unang-una pinahinto nila ang napakagandang project which could have saved millions of people's lives. Even economy, every time na meron tayong malakas sa pag-ulan, pinahinto po ni Pino yan. At si GMA po ang nakaisip na magkaroon ng dredging dyan. Biro mo yung perang naitapon, 800 million for the settlement. Kasi ang katwiran ni Aquino dyan, it will cause corruption daw. Siguro nanghihinayang sa bilyon-bilyon na ibabayad dun sa dredging project. Alam nyo, itong Belgian government na to, ito ang pinaka number 1 when it comes to dredging sa mga lakes, sa mga river. Kung hindi po in-stop ng dalawang Aquino ang malaking project na to, yung spillway or floodway, sa katong dredging ng Laguna Lake, hindi po nagkaganyan. Eto mga dilawan, makinig kayo, hindi ako na may personal, talagang nangyari to. Pinahinto ng Aquino, ng dalawang Aquino, ang dapat sanay nakapag-save sa Metro Manila, lalong-lalo na sa mga malalimang pagbaha. Dapat hindi po nangyari yan. Siguro kung meron man hanggang tuhod lang, hindi po nangyari na lagpas halos bahay na or hanggang bubunga ng baha. Kita mo yung mga kalokohan ng Aquino. Hindi po ako na may personal mga dilawan.
Sana mapakinggan nyo to. Ito pong totoong nangyari. Tapos, kaliwat kanan ng banat nyo sa Pangulo, nasaan ang Pangulo? Diba? Alam naman natin na ang Pangulo, he cannot be everywhere, especially during the typhoon. Tapos hinahanap nyo. Babasahin ko lang po yung continuation ng binasa ko kanina tungkol sa settlement amount na yan. The International Center for the Settlement of Investment Disputes, ang tawag nga ron ICSID, has ordered the Philippine government to pay 800 million to BCD for scrapping the 18.7 billion Laguna Lake Rehabilitation Project. Ewan ko po kung anong nasa utak ni Aquino ng time na yon. Siguro nang hihinayang sa 18.7 billion na ibabayad sa dredging. Kasi ang sabi niya, alam nyo, ano ba talagang merong utak to si Aquino? Sabi ni Pinoy, ano yan? Huhukayin yung putik, ililipat lang sa ibang lugar? Birang mentality na itong mga Aquino na to. Ito po yung picture, 3 spillways. Kikita nyo naman yung mga guhit na pula or floodways na plinano ni Marcos noon. Nakikita nyo, merong mga nakalagay na 1, 2, 3. Ayun po yung mga daraanan, yung floodway. Para po dire-diretso sa Manila Bay, yung sobrang tubig dun sa ilog o kaya sa dam. Tapos ito naman po yung picture ng underground spillway na Laguna de Bay papuntang Manila Bay. Yun po yung underground naman from Laguna de Bay to Manila Bay. Yan po yung pina-stop naman ni Pinoy. Biro nyo mag-ina, they are the cause of this disaster. Kung bakit ganyan kalaki yung pagbaha natin. I-research nyo mga dilawan, hindi ako nagsisinungaling. It's been all over the news. Ngayon na nabubulat-lat na kasi panay ang sisi nyo sa ating Pangulo na wala raw ginagawa, nasan daw ang Pangulo. O kita mo ng isang araw, binanata ng ating Pangulo si BP. Kasi nga, punding-pundi na at punong-puno na ang ating Pangulo sa papogi points ni BP. Kung saan nakikita nyo sa mga disaster area, nagpapapoto op. May papakita po ako mga litrato, mga ka-DDS, ha. Talagang pa-epal to si Lenny. Pa-epal, mapapel, lagi pa-beauty sa mga media. Hindi po makaalis kung walang media na nakapaligid sa kanya. Ito mga ka-DDS, yung litrato ni Lenny na naglalakad daw kuno, may mga kasama siya, 6 yata sila o 5, tingnan sa picture. Tapos sa likuran nila, mayroong bumagsak na puno. Ano ibig sabihin yan? Kunyari, malayo nang narating nila, sinalanta ng bagyo. Kita mo naglalakad, paano sila nakapaglakad dyan? Diba? Merong malaking punong bumagsak sa kalsada. Pa-epal, diba? Alam mo, Lenny, you are self-destruct. Sa ginagawa mo, parang lalo mong pinalalabas, pinapakita mo sa amin DDS na pa-epal ka talaga. Yung picture na yan, naglalakad kayo, how can you manage to go over that big tree na bumagsak? Diba? Tapos ito naman mga ka-DDS, meron pong isang kumuha ng litrato sa kanya. Out of those pictures, yung mga cameramen siguro na kumukuha sa kanya, 5 yan. Kita nyo mga ka-DDS, 5 ang kumukuha sa kanya. Iba-ibang anggulo. Ewan ko kung ano yung ilalagay niya sa plastic na yun eh. O, tapos meron pa, itong isa, pinakita ko na sa isang vlog ko to eh. Si Lenny, lumusong sa baha, puno. Ang itsura parang si General MacArthur. Ayan oh. Naniniwala ba kayo? Siguro isang lusong lang na ganyan lang, 2 minutes after ng picture, umalis na. Wala alam kung litrato ng ano rito, meron siyang yakap-yakap na propek, yung mga chichirya. Alam nyo, that kind of food, though it's food, but it's not good for calamity time. Kasi wala pong kasustansya yan, yung mga kropek. Bakit all of those food, mas maganda pa kung nutriba na lang ang pinamigay nyo eh, mga tinapay. Kung sino man yung mga media handler mo, lalo ka nilang binabaon sa putik. You are self-destruct. Ito naman po yung dinonate ni Aling Lenny para daw sa mga nawala ng bahay. Kayo nang bahala humusga mga ka-DDS. Sabi nga nila, whether maliit or malaking tulong, ay tulong po. Ito po yung nakayanan ito lang po ang nakayanan ng ating Vice President na i-donate. Ito po yung mga pawid, di ba? Pawid. Siguro walang ganong budget ang Vice President, kaya itong nakayanan niya, pawid po yung kanyang dinonate. Bahala na kayo mga ka-DDS kung paano niya binabalahura yung budget sa ating mga maliliit or mahihirap na kababayan. Kung gano'n niya tinitipid yung kanyang budget sa ating mga kababayan, pawid po. Sige, thank you Aling Lenny kahit paano nag-donate ka.
Pero siguro mas maganda kung medyo nilakihan mo yung budget mo. Hindi lang pawid na ganyan. Kasi balahura ang tingin mo sa aming mga Pilipino, ipipitsugin. Ganyan mo kami tinuturing, Lenny. Ganyan kabalahura ang tingin mo sa mga Pilipino. Tapos ito naman po yung litrato na nakaredy na po yung mga sako-sako, kung ano man yung laman ng sako, mga damit, kumot. Ayan po, nakaredy na po. Days, nakahanda na po yan. Ito naman po yung litrato ng mga Coast Guard, saka men in uniform natin. Sinasagi po yung mga taong na-stranded sa bundok. Siguro nagkaroon ng landslide. Ayan, kita nyo po oh. Kung paano nila sinagip yung mga tao, kasagsagan ng bagyo. Napakalakas ng ulan at napakalakas ng hangin. Siguro ganyan ang gusto nilang mangyari kay President Duterte. Presidente, gusto nilang makita umaaktong sumasagip ng mga kababayan natin. Katungkulan po ng presidente ay magmando, mag-utos sa mga Coast Guard, sa mga ahensya natin that can deal with the calamities like this. Siguro ang gusto niya mangyari kay President Duterte, siya mismo yung aktong sumasagip sa mga kababayan natin, yung mga nalulunod, yung mga na-stranded sa baha. Hindi po ganon. Pero ano ba namang klaseng mentality ng mga dilawan? Pati mga artista, nakikihalo na rin. Nakiki-chorus, nasaan ang Pangulo? Pero ang Pangulo po hindi natutulog. For all you know, lagi po siyang puyat pag-aalala sa ating lahat. Mapadilaw ka, mapa-DDS ka. Kasi po ang presidente natin may tunay na puso para sa bayan natin. Ito naman po yung mga naka-orange, mga men in uniform natin. Kasi kailangan po nila magsuot ng reflectorized sa jacket para makita sila kahit madilim na. Yan po yung actual na sinasagip nilang ating mga kababayan sa kasagsagan ng bagyo at tumataas na po yung tubig. Tapos dito naman po sa litrato na to, meron na pong nakikita tayong lubid para doon po humawak yung mga kababayan natin na tumatawid sa ilog. Saka malakas po yung hangin at the same time at ang ulan. Ito naman po yung mga taong natrap sa ibabaw ng bubong na yan. Kita niyo po nakapila po sila ron. Naghihintay po ng mga rescuer. Tapos sabi nga raw po rito, over 25,000 na mga police cops ang na-mobilize for search and rescue operation. 25,000, what a number. Hindi po natutulog ng ating Pangulo, lahat po minobilize niya. Lahat ng mga sangay ng gobyerno natin na maaaring makatulong sa calamity. Kaya kayo mga dilawan, hindi ako na may personal, pero kayo lagi kayong namumulitika. Gitna ng pandemic, gitna ng dilubyo, ng bagyo, lagi kayong namumulitika. Kita nyo naman, sa mga unang picture ko, nakita nyo kung ano ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng napakalalim na pagbaha, lalong-lalo na sa Marikina. Mga Aquino palang dahilan. Heto naman po yung hanggang bubong na ang baha. Kita nyo naman sa picture. Kung wala kang second floor, talagang sa bubong ka pupunta. Tapos ito naman sinagip ng mga Coast Guard ang mga bata. Ayun nga, kita nyo mga karga-karga nila. Pati yung another bata o mag-ama na sinakluluhan po, siguro tumatawid ng ilog yan. Pati yung isang matanda, nandoon po siya sa balcony. Tapos ito na nga po yung Coast Guard, they are ready to mobilize. Ito po, di ba? Yan po yung mga sari-saring eksena sa kasagsagan po ng bagyo or after po ng bagyo na hindi pa humuhupa yung tubig. Ito naman po yung scene na tumataas at lumaragas ang tubig. Ayan, nakakatakot, di ba? Habang tumataas ang bilis po ng agos ng tubig. Ito na po yung parang maladagat na yung barangay sa taas ng tubig, kita nyo? Kulang na lang makakita kayo ng barko o kaya ng ferry. Ganyan po tumaas yung tubig sa ibang lugar natin sa Pilipinas. Ito naman yung bubong na lang yung natira sa lalim. Ayan. Kita nyo naman, siguro bungalow type house nga. Tapos ito naman po yung tarpaulin ni Sarah. Alam nyo, hindi ko lang nakuha yung picture kung gaano siya tinanggap ng mga tao roon tulad po ng kanyang ama na si President Duterte. Kung paano po siya mainit na tinanggap ng mga Bicolano sa pagbisita niya ron para mag-donate, para dumamay sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Nakita niyo ang eksena, sari-saring eksena, yung mga Coast Guard. So, yung mga libu-libong boxes or more than that, na 3 days before ay nakahanda na po talaga yan para ipamahagi sa mga nasalanta. Kaya hindi po na totoong natutulog ng ating Pangulo or nawawala siya. Kasi 3 days before, sabi nga ng mga LGU, nakahanda na yan. Pati yung mga amphibian truck nila, lahat po, mga Coast Guard,
yung mga kapulisan natin, kahit yung mga sundalo natin, naka-ready na po silang lahat, pati yung mga chopper, yung naghatid ng mga pagkain dun sa mga naging remote na mga lugar. Tapos ang balita po ng mga dilawan, hinahagis na lang daw, tinatapon sa dagat para mga hayop yung sasalo. Fake news po yun. Ano ba kayong mga dilawan? Hanggang sa disaster time, namumuliti ka kayo. Kung tutuusin nga, si Duterte ang dapat may sinabi sa inyo. Kasi hindi dapat ito nangyari kung yung dalawang Aquino pinagpatuloy po yung napakagandang project para maiwasan ng ganitong pagbaha. Pinakita ko naman sa picture, di ba? Ito pang ka-DDS. Yun po yung mga red line na yun, ayun po yung spillway na dadaanan po ng mga tubig na aawas mula po sa dam para hindi po magkaroon ng biglaang pagbaha. Kasi yan mga spillway na yan, sariling daanan po yan ng tubig, diretso hanggang dun sa Manila Bay. Ayan po yung spillway or floodway na tinatawag ni Marcos. Tapos yung pangalawa nga, di ba, yung sinimulan ni Gloria Macapagal Arroyo, yung dredging project dun sa Laguna Lake, para maiwasan yung pagbaha sa Metro Manila na bigla ang paglalim ng tubig. Kasi hindi na po maka-absorb sa babaw. Ang dami na pong mga basura sa ilalim ng Laguna Lake. Siguro yung 17 billion ang hinayang si Pinoy. Ang nasa isip niya kasi, baka magamit ko pa to para sa susunod na presidente. Kasi ang gusto nga niya maging presidente si Marroas eh. Pati yung Yolanda Fund, dinakaw nila. Kung tutusin nga ang Yolanda, walang naririnig na nasaan ang Pangulo after that. 1 week, nakatiwangwang yung mga patay dun sa Yolanda, hindi pa nasasagip. 1 week na yun ha. At ang mga tao nagugutom kung ano-ano lang makakain. Ano na lang ang dinadampot sa kalsada na makakain. Ganun po nagpabaya ang Aquino after ng Yolanda. Tapos ngayon, hetong presidente natin, umatin pa nga ng ASEAN Summit yan eh. Alam pala ni Lenin ang presidente umati ng summit and then after that nagkaroon ng aerial inspection sa mga lugar na nasalanta. Bising-busy po ang Pangulo, hindi po siya humihinto at hindi siya halos natutulog. Matanda na ang Pangulo pa, ganyanin natin, hindi po siya namumulitika. Kasi ang sabi nga ng ating Pangulo, matanda na ako at nakuha ko na yung mga bagay, kumbaga nasa akin na yung lahat, naging presidente na ako, wala na akong hinihiling pa, kundi ang mapabuti ang bayan natin. Kaya mga dilawan, mag-isip kayo, ayoko nang magmura eh. Ayoko na, pero nakakarindi every time na tulad nito, ngayon ko lang nalaman na ganun pala yung ginawa, pinahinto. Kung di pa nangyari to, tapos kayo ang merong lakas ng loob na magsalita, nasa ng Pangulo, na walang ginagawa ang Pangulo, natutulog. Mahiya naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sukang-suka na kami sa mga kasinungalingan at fake news nyo. Lalong-lalo ka na, Lenny, nagpapagamit ka, isa kang uto-uto. Alam mo, Lenny, you are self-destructing. Dahil sa mga pinagagagawa mo, parang pinipilit mong isubo sa amin yung bagay na ayaw namin. Nakakasuka na yung mga pinagagagawa mo. Tulad na lang ng picture na to. Ano yan? Pa-epal ka ng pa-epal pagpapapicture. Iba-ibang angulo. Merong sa ibaba, merong sa gitna. Para makita yung pinaka-the best shot mo na kunyari tumutulong ka sa mga kababayan natin. Nakakahiya ka, Lenny. Sige mga ka-DDS, hanggang dito na lang muna. At least nasabi ko sa inyo kung bakit nagkaroon ng ganyang disaster flood sa atin. Dahil po sa pag-stop ng dalawang Aquino, ni Cory Aquino sa floodway na project ng Marcos at sa Laguna Lake dredging na project ni GMA. Si Pinoy pong nagpahinto sa pangalawang sa flood control project na tinatawag. Sige mga kababayan, mga ka-DDS, if you like my video, please don't forget to like, share, and comments. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel, the DDS Forever channel. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.